Sa Washington, habang lumalala ang digmaan sa gitnang silangan, nagpasya silang tanggalin ang parusa sa pangunahing kaalyado ng Russia, ang Belarus. Ngayong araw, dumating sa Minsk ang sugo ng Amerikanong presidente na si John Cole at nakipagkita sa lokal na diktador na si Alexander Lukashenko para pag-usapan ang pagpapalaya ng mga bilanggong politikal. Sa pagpupulong, sinabi ni Lukashenko na nais niyang talakayin ang digmaan sa Iran at ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Matapos nito, pinalaya ng rehimen ni Lukashenko ang 250 bilangong politikal. Ngunit gaya ng alam ninyo, hindi ito basta ginawa ni Lukashenko at hindi rin libre. Sumang-ayon ang Washington na luwagan ang mga parusa laban sa sektor ng pananalapi ng Belarus, kabilang ang Belinvest Bank at alisin din ang lahat ng natitirang parusa sa Belaruskali, Belarusian Potash Company at Agroroskvit. Sa ganitong paraan, miligalisa ng Estados Unidos ang pakikipagkalakalan gamit ang buhay ng tao. Diretsong sinabi ni Lukashenko na inaresto niya ang daan-daang tao, ikinulong sila at ngayon ay unti-unti niya silang pinalalaya kapalit ng pagtanggal ng mga parusa. Pero dito, dapat nating tingnang mabuti ang listahan ng mga kumpanya na tinanggalan ngayon ng mga parusa at alalahanin ng pagharang sa Strait of Hormuz sa gitnang silangan ay nagdulot din ng pagtigil ng supply ng mga pataba. May lohika rin ito, pero pag-usapan pa natin ng mas detalyado. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa mga algorithm ng YouTube para maipakita ang episode na ito sa mas maraming manonood. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News gamit ang link sa video description. Doon namin agad inilalatala ang mga balitang natatanggap. Magpasensya muna kayo, ipapaliwanag natin lahat ng detalye ngayon. Ngayong araw, bumalik sa Minsk ang sugo ng Amerikanong presidente si John Cole at nakipagkita kay Diktador Alexander Lukashenko bilang bahagi ng misyon para sa pagpapalaya ng mga bilanggong politikal. So official na tala, iyon talagang tawag. Sa pagpupulong, binanggit ni Lukashenko na nais niyang talakayin ang mga digmaan sa Iran at Ukraine. Ito ang kanyang pahayag bago magsimula ang pulong. Para sa akin, ito ang pananaw ko sa pandaigdigang problema. Lalo na ang sitwasyon sa gitnang silangan ay magiging mahalaga para sa inyo dahil kayo ay nakikipaglaban laban sa aming mga kaibigan. Handa akong tapat na talakayin ang isyong ito. Dapat tandaan na inutusan ni Trump si Cole na subukang palayain ng mahigit 1,000 at 100 Belaruso na nakakulong dahil sa kanilang pampulitika o karapatang pantaw na aktibidad sa Belarus. Nagbunga ang negosasyon sa pagpapalaya ng mahigit 100 bilanggong politikal, kabilang ang Nobel Laureate, ang Nobel Peace Prize laureate na si Ales Bialyatsky at ang mga oposisyong politiko na sina Maria Kolesnikova at Viktor Babariko. Dahil dito, bahagyang inalis ng Estados Unidos ang parusa sa Belarus at nagsimula ito ng isang napakadelikadong proseso. Ngayon, alam na ng kahit sinong diktador sa mundo na nakikipag-usap pa rin ang Amerika sa mga teroristang dumadakip ng mga tao at ikinukulong sila dahil sa mga motibong politikal. Iyan ang ginawa ni Lukashenko. Pwedeng arestuin ang kalaban at hingin kay Donald Trump na alisin ang parusa kapalit ng pagpapalaya nila. Sa kabilang banda, may ilang mga analista na naniniwala na sa ganitong paraan ay umaasa rin ang Washington na kahit papaano ay mailalayo si Lukashenko kay Vladimir Putin. Itinuturing ng oposisyon sa Belarus na walang saysay ang pagtatangkang ito, ngunit nagpapasalamat sila sa pagpapalaya ng bilanggong politikal. Sinabi na ni Lukashenko na may inihahandang malaking kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Belarus, ngunit hindi ito pipirmahan kapalit ng relasyon sa Russia. Sa huli, ngayong araw, pinatawad ng diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko ang 250 katao na nahatulan dahil sa umano'y krimeng may kaugnayan sa ekstremismo. At ngayon, ayon sa press service ni Lukashenko, sinabi nila at ito ang CP. Nagpasya ang Pangulo na patawarin ang ilang individual na nahatulan ng krimeng may kaugnayan sa ekstremismo ayon sa tradisyon ng pinuno ng Estado. Siya ay ginabayan ng prinsipyo ng pagkamakatao. Isinasaalang-alang din niya ang mga kahilingan ng mga ina, asawa at kamag-anak ng nahatulan. Pero mga kaibigan, ito ay isang garapal na kasinungalingan. Pinalaya ni Lukashenko ang mga bilanggo dahil muling inalis ng Estados Unidos ang mga parusa sa Belarus.
Inalis ng Estados Unidos ang parusa sa Belarus, lalo na sa mga bangko at kumpanyang gaya ng Belarusian Potash Company at Belarus Khalij. Tinutukoy nito ang mga nasabing kumpanya na gumagawa ng mga pataba na may potasa. Ipinahayag ng kinatawa ni Donald Trump na alisin ang mga limitasyon sa Ministry ng Pananalapi ng Belarus, Bangko ng Pag-unlad ng Belarus, Belinvest Bank, at sa mga kumpanyang iyon na gumagawa ng mga pataba. Ibig sabihin, inalis ang parusa para makabenta ang Belarus ng pataba sa kanluran at makatanggap ng bayad ng walang parusa. Dito ko kailangang ipaliwanag kung bakit kay Donald Trump nagmadaling alisin ang mga parusa, partikular sa mga kumpanyang ito ng Belarus. Ang paglala ng sitwasyon sa Strait ng Hormuz sa gitnang silangan, isang estratehikong pandagat na koridor sa pagitan ng Iran at Arabian Peninsula kung saan dumadaan ang halos 20% ng buong langis sa mundo, ay nagdulot din ng alon ng pag-aalala tungkol sa seguridad sa pagkain ng planeta. Sa Strait ng Hormuz, hindi lang langis at gas ang dinadala, kundi pati malalaking volume ng ibang kalakal. At ngayon, dahil sa krisis sa Iran, unti-unting nagiging pandaigdigang monopolista ng merkado ng pataba ang Tsina. Ngayon, gaya ng sabi nila, bantayan nyo ang mga galaw. Ang mga bansa ng Konseho ng Kooperasyon ng mga Estado sa Persian Gulf, partikular ang Saudi Arabia, Qatar at Oman, ay pangunahing tagapagtustos ng 2 sa 3 pinakamahalagang pataba para sa mga halaman. Una, ang mga bansang ito ang may halos 1/4 ng pandigdigang export ng urea. Ito ay isang nitrogen fertilizer na nagpapasigla ng paglago ng mga dahon at tangkay. Pangalawa, ang mga bansang ito ay may isa pang mas mahalagang papel sa produksyon ng mga phosphorus fertilizer. Ang paggawa ng phosphorus ay nangangailangan ng asupre mula sa langis at gas, at 1/4 nito ay galing sa gitnang silangan. Ang phosphorus ay isa sa 3 pangunahing sustansya para sa mga halaman, kasama ng nitrogen at potasa. Kung walang sapat na dami ng mga elementong ito sa lupa, imposibleng makakuha ng normal na ani ng mga butil, gulay at prutas. Kaya parang minamadali ni Trump ang paglabas ng potasa ng Belarus sa pandaigdigang merkado para mabawasan ang kakulangan ng pataba. Pero kailangang sabihin, muling tinamaan ni Trump ang kaalyado niyang Canada na nangungguna sa pandaigdigang merkado ng potasa at sana'y makakatugon sa kakulangan na yon. Nagpasya si Trump na ilabas sa merkado ang Belarus, ngunit dapat tandaan na pinalalaki ang mga pahayag tungkol sa taggutom. Paalala, kahit sinalakay ng Russia ang Ukraine noong 2022, nanatili pa rin itong pinakamalaking tagaluwas ng pataba sa mundo at hindi ito nabago ng mga sanksyon. Napatunayan na pinalalaki lang ang mga pangamba tungkol sa malawakang taggutom matapos ang 2022. Ang pandaigdigang antas ng taggutom mula 2022 ay bahagyang bumaba, hindi tumaas. Kaya naman, ang kasulukuyang krisis ay seryoso, ngunit hindi naman ito isang sakuna. Ngunit ito ay magandang dahilan para alisin sa mga sanksyon si Lukashenko. Sa kabilang banda, ayaw ni Trump na kumita ang China mula sa krisis sa gitnang silangan. Sa ngayon, ang China ang gumagawa ng 13% ng pandaigdigang supply ng potasa. Maaaring ipaliwanag ang pagtanggal ng sanksyon sa Belarus dahil sa krisis sa gitnang silangan. Pero kahit walang pataba mula Belarus, hindi naman nag-utom ang mundo noon at hindi rin mangyayari ngayon. Dito ko tatapusin. I-share ang opinion at konklusyon sa comment sa episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito at nais niyong suportahan ang aming YouTube channel, maaari kayong mag-donate, mag-subscribe o maging sponsor. Madali lang gawin ito. Lahat ng link at detalye nasa video description at may subscribe button sa ilalim ng video. At maging sponsor kaya ay iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng 1 beses na donasyon. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.